What's up mga Oni-chan? Welcome sa Chapter 7 manga review ng Undead Unluck at ipagpapatuloy natin ang napag-iwanan ng nakaraang chapter kung saan nalaman na ng ating dalawang bida na ang kapangyarihan ni Gina ay unchanged. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin din sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Fuko at Andy sa kanilang quest na ma-achieve ang greatest death ever, dumako tayo sa pagpapaliwanag ni Andy na ang ninenegate ni Gina ay yung variations in form. At yung mga kamay daw na gamit nun ay iniisip niya na dahil iyon sa pag-fix in place ni Gina ng hangin. So ganito yan. Sabihin na lang natin na kayang isolidify ni Gina yung hangin dahil kaya niyang ibahin yung forms ng mga bagay, kaya siya nakagawa ng mga kamay na gawa sa hangin. Okay. Sumang-ayon naman si Gina sa paliwanag ni Andy at sinabi na kapag nadakma na sila ng mga iyon, ay hindi na sila makatakas pa. Sinabi ni Andy na talagang nakaurat nga na hindi nila siya mahawakan, pero hindi ibig sabihin nun wala na silang option. Ipinakita naman dito na pulang-pula na yung mukha ni Fuko. Lumalabas na nakalabas na yung mga melon niya at nakadikit yun sa likod ni Andy. Ops, di ko papakita, ba ma-flag. Sinabi ni Andy na idikit lang ni Fuko yung katawan niya at sakupin nun ng surface area na makakaya niya. Napasigaw naman si Gina na sandali nga lang. Ano daw yung ginagawa ni Fuko at bakit daw nang dinidikit yung mga balon niya kay Andy? Sagot naman ni Fuko na wala na siyang choice. Habang naiirita si Gina at pinapagilitan si Fuko, bigla itong may na-realize. Hindi daw siya makapaniwala na inakala niya na isa sa mga magandang uri ng babae si Fuko. Malinaw na daw sa kanya na ginamit ni Fuko ang sexy na katawan nito upang akitin si Andy. Sabi niya na nga daw ba na may kakaiba eh. Ano pang dahilan kung bakit pinoprotektahan ni Andy ang isang mahinang babae? Windang na windang naman dito si Fuko. Sumigaw si Gina na give it 20 years at yung mga pinagmamalaki ni Fuko ay lalawlaw na sa lapag. Sigaw naman ni Fuko na hindi yun mangyayari. Kumontra si Gina at sinabi na hindi naman sa pagmamayabang ay pagdating doon ay hindi siya mapipigilan dahil meron siyang unchanged. Napakomento si Andy na ano yung pinagsasabi mo dyan? Hindi daw ba ay external type si Gina? Napatanong naman si Fuko kung ano yun. Piniliwanag dito ni Andy na merong dalawang types ng negators. Self-targeting types kagaya ni Andy na kaya lang gamitin ang kanilang ability sa sarili nila. At yung mga external targeting types kagaya ni Gina na kung saan yung kapangyarihan nun ay naaapektuhan ng lahat maliban sa sarili nila. Napasabi naman si Gina na, "Excuse me, for your information ay isa rin akong self-targeter." At isang tingin daw sa kanyang katawan ay ang magpapatunay doon. Pinaliwanag naman ni Andy na sa kaso ni Gina, nagpa-plaster lang iyon on the lady's paint at marahil daw na stuck na iyon dahil sa negation nito. Inaamin niya daw na hindi pa rin nagbabago yung dibdib noon all these years, pero yung wet packs nito ay lumuluwa na kaya siguradong external targeter daw itong si Gina. At pagdating sa paggamit ng unchanged na iyon, sigurado daw siya na ang lahat maliban sa living organisms ay pwedeng kontrolin. Nairita si Gina at sinabi na ang kapal ng mukha ni Andy na gamitin ang kanyang feminine figure para patunayan yung punto nito. Pag-swing ni Gina ng beret niya ay napansin ni Fuko na yung mga puno sa gilid nila ay naihiwa na nakala mo stick lang. Nagawang mahiwa ni Gina yung mga paa ni Andy gamit ang attacking yon. Gayunpaman, nagawa pa rin makalayo ni Andy gamit ang kanyang regenerative abilities. Tigilan na daw ni Gina yung tantrums nito at hindi naman masama na magkaroon ng onting sag at besides, he likes them thick. Ika niya. Nairitang sinabi naman ni Gina na hindi daw ba nare-realize ni Andy na hindi yon isang compliment at hindi daw siya nagbago isang kusing. Tumigil na daw kakatakbo itong si Andy at tigilan na rin ito yung pagbato ng dugo. Kadiri daw. Habang ginagawa yun ni Andy ay napansin niya na yung air hands ni Gina ay kailangan ng oras para mag-regenerate. Ang tunay na issue daw doon ay paano makalampas sa invincible barrier nun. Humarap bigla si Andy kay Fuko habang nakapasok pa rin yung ulo nito sa damit ni Fuko kaya sumigaw ito. Nagalit naman si Gina at sinabi na pwede bang tigilan nila yung kalandian nila. May napansin si Fuko na ginagawa ni Gina at hindi daw ba ay meron na yung invincible barrier at halatang galit ito. Kaya bakit daw yung nag-speedwalking papunta sa kanila? Hindi naman daw yung nagbe-make sense. Dahil sa napansin ni Fuko ay may napansin din si Andy. Tigilan naman daw ni Andy yung pagsasalita habang nakabaon yung mukha nito sa kanyang mga melon. Yeah, boy.
Habang patuloy na umaatake si Gina ay sinabi ni Andy na na-figure out niya na yun. At ngayon, kailangan na lang nilang hanapin ang source ng unlock ni Fuko. Isang unlock daw na maangas na siguradong gagana laban kay Gina. Pagtalon ni Andy ay bigla silang nauntog ni Fuko sa isang bagay. Dahil doon napilitan silang bumaba sa lawang iniangat ni Gina. May something daw na nasa taas nila at hindi raw yung pinatigas na hangin. Nagkomento naman si Gina na dapat ay malaman nila na sagabal sila sa kanyang investigation. Biglang may umilaw sa itaas nila at agad na nagpalabas ang sandamakmak na blue na laser. Nang tumama ayon kay Andy ay nagtaka siya. Wala daw nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Gina na hindi daw ba sinabi ni Shen sa kanila na iniimbestigahan nila ang isang UMA na supposedly ay nagtatago sa lugar na yon at iniskan niya daw yung lawa at gamit ang kanyang ability ay splinate up yun at i-harden yun into chunks. Ang pag-meet daw ng quota ay everything kaya naganda siya para sa research na yon pero nagsawa na siya kaya tapusin na lang daw nila yon. Biglang nagkaroon ng malaking anino kaya napalingon sila Andy sa itaas. Nakita nila ang isang higanting spaceship na kamukha ng beret ni Gina at napakomento na ayon pala yung natamaan nila kanina. Pinaliwanag ni Gina na kaya niya namang bumawi sa pagwala ng UMA na hinahanap niya gamit ang bagong huli. At yun daw ay nasa harapan niya na si Fuko. Hindi daw ba ay mas prefer ni Fuko ang pagbabago at hindi niya talaga yun gusto. Gusto niyang manatiling kasing cute ng dating siya back in the day. Gusto niyang makasama ang minamahal niya magpakailanman. At kahit gaano karaming tao pa daw ang kailangan niyang saktan ay lalaban siya para mapanatili sa union para magawa niya yung gusto niya. Ang greatest change daw na makakaharap ng isang tao ay ang kanyang kamatayan. Umatake itong muli at sinabi na kung gusto nilang magbago ay gawin nila iyon sa sarili nilang oras. Nagawang masalag ni Andy yung ataking iyon gamit ang kanyang katana at sinabi na sumasang-ayon siya kay Gina. Ang mabuhay, mamuhay at mamatay. Ang greatest form of change. Napakaangas daw nun. Biglang hiniwa ni Andy ang kanyang legs at nagpasabog ng dugo papunta kay Gina. Sinabi nito na pero meron siyang news flash para kay Gina. Yung kamatayan daw ay para sa kanya at hindi para kay Fuko. Sisiguraduhin niya daw na mabubuhay si Fuko at ipapa-full niya daw yung damdamin nito sa kanya. Babaguhin niya daw yung puso nito at kapag nagawa niya na iyon, magbabago na ang buhay niya by ending it. Kitang-kita naman na kinikilig si Fuko habang sinasabi ni Andy na hindi siya pwedeng mamatay matapos yan mangyari. Ang optimistic naman daw noon, komento ni Gina. Pero alam daw ba nila kung gaano kasakit ang sumali sa union? Hindi daw magtatagal si Fuko ng mag-isa doon. Kaya ayun daw ang dahilan kung bakit tatapusin na ni Gina yung buhay nito ngayon din. Tinawag naman ni Andy si Fuko at sinabi na makinig ito. Umatake si Gina gamit ang kanyang air hands at pinapunta ang mga iyon sa tumatalon-talon na Andy. Hiniwa ni Andy yung dalawa niyang kamay at nagpasabog ulit ng dugo papunta kay Gina. Binalot naman ng dugo yung invisible barrier ni Gina dahil doon. Piniliwanag ni Andy kay Fuko na mayroong butas sa barrier ni Gina sa ilalim ng paa nun. Hindi daw yun makakapaglakad kung walang butas. Kung makalusot daw siya sa butas niyon kaya niya itong talunin gamit yung unlock na kanina niya pang tina-charge. Dahil sa pag-atake ni Andy ay inisip ni Gina na sinusubukan kaya siya nilang i-blind. Pero napakaliit daw ng butas na iyon at kaya niya daw yun malaman dahil sa blood trail na iniiwan ng barrier ni Gina habang gumagasgas ito sa lapag. At best daw ay kaya niya lang isingit yung ulo niya sa butas na yun. Pero kung gagawin niya daw yun ay sisipahin lang siya palabas ni Gina kaya i-take advantage daw nila yun. Di nagtagal, sinabihan ni Andy si Fuko na ito nang bahala. Habang iniisip ni Gina kung i-release niya ba temporarily ang kanyang unchanged dahil matatanggal nun yung dugo, ay bigla siyang may napansing espada sa kanyang paahan. Lumalabas na ginamit nila Fuko yung espada upang paangatin yung air barrier ni Gina. Tumalon si Fuko upang maging pabigat sa katana. Pagbagsak ni Fuko sa katana ay tagumpay nilang naiangat yung butas ng barrier. Matapos yun ay agad na finalo up ni Fuko yung ulo ni Andy at ibinato yun papasok sa butas. Sa uli, na-unleash na ang unlock na charge ni Andy at sinabi nito na dalhin nila ang isang killer change. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, anong klaseng catastrophe kaya ang mapapalabas dahil sa na-store na unlock na yun? Magagawa na kaya nilang matalo si Gina gamit yun? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?